Yan mga lods, dahil sa lakas ng hangin, nagkatumba-tumba yung ating mga puno dyan, puno ng saging. Yan. At umulan umaraw yung ating mga alagang manok. Yan, dyan lang sila nakalagay. Ganyang katitibay ang resistensya ng ating mga alagang manok. Kasi bata pa lang sila, sinali natin sila sa dapuan. Kaya ganyan katitigas yung ating alagang manok. Yan yung ating sinibalang na manok natin, magpiptong buwan na to. At yung kanyang palong kasi pinalungan natin to, pagaling na rin siya, mahigit isang linggo na yan. Malinis na yung kanyang ulo. At yan yung ating bulik, basang-basa sa ulan. Kita nyo naman mga lods, malulusog ang ating mga alagang manok. Kahit sunod-sunod po yung ulan ay hindi nagkakasakit yung ating mga manok. Yan yung mga puno ng saging natin na tumba na. Halos bumagsak na lahat. Kaya yung ating mga talian ng ating mga alagang manok halos lumiwanag dahil wala nang nakaharang ng mga puno ng saging, mga bumagsak na. At yung iba naman na ating mga alaga, ganito kahirap. Kapag tag-ulan, di natin alam kung saan ilalagay yung ating mga alaga manok. Kasi ang iniiwasan natin dito kapag tuloy-tuloy yung pag-ulan, ay baka masyadong ginawin yung ating mga nakataling manok at bigla na lang magtamlay. Pero ngayon, lagi natin chine-check kung okay naman yung nila, kalagayan. Yan yung ating pinapares. Nagbabaka sakali tayo na magkaroon pa rin to ng magandang resulta kasi sa panahon ngayon hindi na siya talaga breeding season. Pag tag-ulan na talaga, malabo na yan na mapisaan ng mga itlog. At itong isang inahin natin, nag-iisa na lang ito na naglilimlim. Bale ito, natagpuan ito sa damuhan na basang-basa yung mga itlog at dito natin siya inilipat. At nagbabaka sakali lang tayo na magkaroon ng magandang resulta sa paglilimlim nito. Yan, masyado matapang ating inahin, ayaw magpahawak. Itong ating isa sa sinibalan natin ay napakatangkad na manok na to.
ang combination ng kulay nito ay yung ating bulik na matangkad din at saka yung isang puti natin na inahin. So ang naging resulta yan, simibalang.